ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag pumasok tayo sa isang relasyon, kailangan daw na palaging magtira ng pagmamahal para sa sarili. At hindi kailanman dapat na binabase sa ibang tao ang ating relasyon at kaligayahan. Ikaw kabarangay, nagawa mo na bang paikutin ang mundo mo sa taong wala namang ambag sa buhay mo? Dear Papa Dudut, halos lahat ng relasyon ay nagsisimula sa mga ngiti at tawanan. Lalo na kapag matagal na panahon ang naging pundasyon nito. At mga alaala na binuo ng mga taong nakapaligid sa kanila. Pero hindi lahat ng relasyon ay nauuwi sa panghabang buhay na kasiyahan. At hindi lahat ng paghihiwalay ay may mapait na katapusan. Kumusta po Papa Dudut? Sana po ay nasa mabuti kayong kalusugan sa oras na matanggap ninyo itong sulat ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kay. 29 years old at nagtatrabaho bilang senior real estate specialist na hindi ko nasasabihin kung saan. Alam ko kasi na magiging pamilyar sa ibang kabarangay natin ang kwentong ibabahagi ko sa tanghaling ito. At gusto ko na ingatan din sana ang pribadong buhay na meron ako sa ngayon. Nasa third year high school ako nang maging boyfriend ko si Dave na noon ay kaklase ko rin. Umabot hanggang college ang relasyon naming dalawa dahil mabait talaga ang boyfriend ko. Bukod sa pagiging mabait, sobrang sweet niya rin at mahilig siya sa mga sorpresa. Isa na nga sa mga ginawa niya na hindi ko makakalimutan ay yung pagkanta niya sa akin. Kasama ng ibang choir member sa labas ng university namin habang may hawak siyang bouquet ng roses sa araw ng mga puso. Maraming estudyante ang nakakita at kinilig dahil sa ginawang pagsorpresa sa akin ni Dave, Papa Dudut. Grabe, Kay! Ang bango talaga nitong bouquet ng roses na binigay sa'yo ni Dave. Fresh na fresh! Sinabi mo pa, tapos ang laki pa ng bouquet na yan. Ang bigat bitbitin kanina habang naglalakad ako papunta dito sa classroom natin. Naku, kung ako lang ang may ganitong kaganda at kalaking bouquet ng roses, baka inikot ko pa ang buong university. Ang lakas kaya makaganda ng ganitong bulaklak. Ang lakas nga makaganda pero nakakapagod namang bitbitin. Si Dave kasi, hindi na ako hinatid hanggang dito sa classroom natin. Bakit nga hindi ka niya hinatid? Nagulat ako nung makita kitang naglalakad mag-isa palapit dito sa classroom habang nasa may pinto ako. Hindi ko na nga napigilan na salubungin ka kasi amoy ko kaagad yung mga bulaklak na to na bitbit mo kanina. May practice kasi sila ng basketball. Tumakas lang siya saglit para abangan ako sa labas malapit sa may entrance ng university natin. Tapos yun, kasama niya ngayon ilang choir member at isang guitarist para kantahan ako. At ibigay ang bulaklak na yan. Baka raw kasi maging busy na siya mamaya. At least daw na-surprise niya ako ngayong Valentine's Day. Alam mo Beshi, nakakahiya nga kasi ang daming tao na nakatingin sa amin kanina habang kumakanta yung mga choir. At inaabot ni Dave sa akin ang bulaklak na yan. Ano nakakahiya dun? Sobrang sweet nga eh. Alam mo naman na hindi ako sanay sa mga ganitong pakulo ni Dave. Well, kailangan na masanay ka na talaga kasi sweet talaga yung boyfriend mo. Ang swerte mo nga kasi palagi kanyang pinapakilig eh. Sana talaga kapag nagka-boyfriend ako, yung kasing sweet at kasing gwapo ni Dave, hindi ko na talaga papakawalan pa yun. Para namang sinabi mo na may pagnanasa ka sa boyfriend ko. Uy, wala ah. Grabe ka. Gusto ko lang ng kagaya ni Dave pero syempre ibang tao kasi alam ko naman kung gaano ka kamahal ng boyfriend mo. Pero parang bihira na kasi yung kagaya niya. Sobrang showy, tsaka vocal sa feelings niya para sa'yo. Ganun talaga si Dave kahit nung high school pa lang kami. May effort talaga siya.
Ay, teka. Tignan ko nga kung ilan na yung views ng video namin na in-upload niya sa Facebook. Ay, ayan, sige. Gusto ko ring makita. Eto, tignan natin dito sa phone ko. Ang bilis din kasi mag-edit at mag-upload ni Dave ng video kaya natag niya agad ako kanina. Ay, uy, Beshi. Ang dami nang nakareact sa video niyo at ang dami na rin nag-share. Oh. Oo nga, ang dami na rin comment. Grabe, halos 1 oras pa lang mula nung nag-upload si Dave kanina pero ang dami nang nakapanood. Alam mo, sa sobrang effort at sipag ni Dave mag-record ng sweet moments niyo, pwede na kayong gumawa ng Facebook page para sa love story niyo. Facebook page? Hindi naman kami mga artista, no? Hindi nga, pero maganda naman ang love story niyo. At alam ko na marami kayong magiging followers kasi ang lakas niyong maka-couple goals. Sigurado ako nasisikat kayo at malay mo, mas lalo pang tumibay ang relationship niyo kapag naging content creator kayo ni Dave. Papadudot aaminin ko na sa aming dalawa ni Dave, mas sweet talaga siya pagdating sa relasyon. Marami nga nagsasabi noon na napakaswerte ko na raw sa boyfriend ko dahil consistent siya sa sweetness at effort niya. Mula noong nanliligaw pa lamang siya, ma-effort na talaga si Dave. Gumagawa siya ng love letter para sa akin. Sumusulat din siya ng tula at mga kanta. May pagkamakata din kasi talaga si Dave kaya romantiko siyang tao. Bukod sa pagiging romantiko niya, gwapo at malakas din ang dating niya. Matangkad kasi siya, matangos ang ilong at moreno ang kulay ng balat. Bagay nga raw kami kasi parehas na matangos ang ilong namin at ako naman ay maputi ang kutis. Sentimental na tao nga rin pala si Dave at mahilig siyang mag-take ng picture o mag-record ng video sa mga date namin o surprise niya sa akin. Pero kahit na walang camera o cellphone na pang-record, palagi pa ring sweet sa akin ang boyfriend ko, Papa Dudut. Congratulations, mahal! Congratulations din, mahal! Sa wakas, natapos na rin natin ang college! Nakatapos tayo ng walang kahit na anong binagsak na subject. Oo nga, mahal. Kahit pareho tayong nahirapan talaga, walang sumuko sa atin. Tinutulungan din kasi natin noon ang isa't isa. Lalo na kapag malapit na ang finals natin. Kahit magkaiba tayo ng course at mga subject, sabay pa rin tayo nagre-review. Alam mo, mahal, akala ko nga hindi na ako makakasabay sa'yo na graduate. Bakit naman? Kasi di ba, may 2 major subject ako na muntik ko nang maibagsak. Oo, naaalala ko yun. Masyado kasing nabaling ang focus mo sa basketball Pero nakabawi ka naman, di ba? Nakabawi ako kasi tinulungan mo ako sa pagre-review. Kaya thank you, mahal. Kasi kahit alam ko na pagod ka rin, hindi mo yun pinakita at pinaramdam sa akin. Alam ko rin kasi na kailangan mo ko. Kaya binigay ko lahat ng suporta at pagmamahal ko sa iyo. At dahil dyan, may gusto akong ibigay sa iyo. Ano yun? Eto. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. O sige, ito bubuksan ko na. Mahal! Ang ganda naman ng singsing na to. Teka, isusuot ko muna sa daliri mo ang singsing. Ayan! Bagay sa daliri mo, mahal. Sana nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Sobrang nagustuhan ko kasi ang ganda ng design niya. Ang kinang tsaka bagay na bagay sa daliri ko. Hindi pa yan engagement ring, ha? Promise ring pa lang yan. Naaalagaan at mamahalin kita palagi. At ganun din ang gagawin ko, mahal. Nandito lang ako palagi para mahalin at alagaan ka. Thank you para sa singsing na to, ha? At sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Wala yun, mahal. Masaya ako at nagustuhan mo ang regalo ko sa'yo. Saktong-sakto rin pala talaga sa'yo ang singsing na to. Alam mo talagang sukat ng daliri ko, ha? Siyempre naman, kasi palagi kong hawak ang kamay mo. Kung pwede nga lang, hindi ko nabitawan para masigurado ko na sa akin ka na talaga forever. Kahit naman hindi mo hawak ang kamay ko, sinisiguro ko sa'yo na sa'yo lang ako, mahal. Forever! Ay, grabe!
Napaka-sweet naman talaga ng couple na to. Ayan po guys, naka-live po tayo ngayon at kita nyo naman kung gaano ka-sweet ang dalawang kaibigan ko. Friends, mag-hi naman kayo bago ko i-stop ang live na to sa Facebook page nyo. Naka-live ka, Beshi? Oo, sa Facebook page nyo. Mag-hi na kayo ni Dave kasi ang daming nanonood ngayon dito sa live video ko. Hi guys! Thank you sa mga nanonood palagi ng live namin sa Facebook. Thank you rin sa mga nag-congrats guys. Lalo na sa palaging nagme-message at comment sa mga posts namin. Thank you always for all your support. Ayun guys, salamat ulit sa mga nanood. I-end ko na muna tong live natin ngayon Bye! Uy, Beshi! Kanina ka pa ba talaga dyan? Oo, nagtago lang ako dun sa may likod ng malaking puno para makunan ko ng live sa Facebook page niyo yung pagbigay sa'yo ni Dave ng promise ring. Alam mo yung tungkol sa promise ring? Oo, mahal. Sinabi ko kay Mengay ang lahat ng plano ko tungkol sa araw na to. Alam ko kasi na maraming followers natin ang nag-aabang kung anong ibibigay ko sa'yo para sa graduation day natin. Kaya naisipan ko na makisuyo kay Mengay na hawakan ng cellphone ko at i-live niya sa Facebook page natin ang pagbibigay ko sa'yo ng promise ring. Grabe, ang ganda ng plano niyong dalawa ha? Ang galing din kasi ni Dave na mag-isip ng pakulo at surprise para sa'yo. Pero congratulations kasi meron na kayong 100,000 followers sa Facebook page ninyo. Talaga? 100,000 followers na agad? Oo, mahal. Kaninang umaga ko lang din nakita nung inabot ko kay Mengay ang cellphone ko. Congratulations, mahal! Congratulations sa ating dalawa, mahal! Papadudot marami rin kaming sweet moment videos na nagtitrending noon sa social media. Pinakamaraming shared and reacts yung pinakaunang video namin na nagtrending kung saan ay kinantahan ako ni Dave sa labas ng university namin. Ang daming nagsabi na sana lahat ay may kagaya ni Dave na sobrang sweet na boyfriend. Vocal and showy si Dave mula pa lang noong manligaw siya sa akin. Ang nakakatuwa pa doon ay gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa mga kaibigan ko. Tapos pumunta rin siya sa bahay para formal na magpaalam sa mga magulang ko. Naliligawan niya ako noong nasa second year high school pa lamang ako. Hindi naman mahigpit sina mommy at daddy tapos ay natuwa pa ang mga ito sa pagpapaalam na ginawa sa kanila ni Dave. At least daw ay naglakas loob ito na ipaalam sa kanila ang planong panliligaw na gagawin sa akin noon. Tapos madalas din noon na dumadalaw sa bahay namin si Dave para ipakita sa mga magulang ko na seryoso siya sa akin. At hindi na rin ako pinagalitan ni na daddy nang malaman nila na sinagot ko na si Dave noong nasa third year high school ako. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na unang lumaki ang number ng followers namin ni Dave sa Facebook profile namin dahil sa mga trending sweet video namin. Kaya naisipan namin na gumawa ng Facebook page kung saan kami ay nag-upload ng mga luma at bago naming video. Nakakatuwa kasi hanggang sa page na yon ay tumaas agad ang number ng followers namin ni Dave. Hanggang sa naisipan na nga namin gumawa ng content kagaya ng pagpaprank at pagsusurprise sa isa't isa. Dahil si Dave nga ang mas may effort at mas sweet, siya yung madalas na gumagawa ng content, nagvi-video o nag-surprise sa akin. Lahat halos ng date namin o surprise gift at pakulo niya para sa akin recorded ng camera na pinag-ipunan naming bilhin para sa paggawa namin ng content. At sa paglaki pa ng number ng followers namin sa iba't ibang social media account, nagsimula na rin kaming kumita ng pera dahil sa mga content na ina-upload namin. Halos kami na nga ni Dave ang nagbabayad ng kalahati ng tuition fee namin noon. Pero hindi rin naman namin yon naging priority dahil pareho naming pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Bagay na natupad namin noon, papadudot. Hi guys! Thank you sa nanood ng quick Facebook live namin ng mahal ko. Mahal, bumati ka rin sa mga nanonood ng Facebook live natin ngayon. Ito ang cellphone ko.
Ay sige. Hi po sa viewers namin dyan. Ang dami nyo ngayon Thank you po sa palaging panonood ng mga video namin ni Dave. Ingat po kayo palagi. Ingat kayo palagi guys. Magdi-dinner muna kami ng mahal ko. Pagsasaluhan lang namin ang niluto kong special pasta para sa kanya. Bye guys! Grabe! Ang dami nating viewers sa live kanina. Ngayon lang ulit kasi tayo nakapag-live na magkasama tayong dalawa. Sobrang busy rin kasi natin sa trabaho. Lalo na nung na-promote ako 3 months ago. Sinabi mo pa, mahal. Mula nang ma-promote ka, kung saan-saang lugar ka na pinapadala ng company nyo. Kaya hindi na tayo masyadong nakakapag-date talaga. Madalas ka tuloy hanapin sa akin ni na mommy at daddy kasi hindi ka na raw nakakadalaw sa bahay namin. Naku, pasabi kina tita. Pasensya na talaga at sobrang busy ko sa trabaho. Matagal ko na rin gustong dumalaw sa bahay nyo. Kaya lang, alam ko naman na tulog na sila kapag tapos na ang oras ko sa trabaho. Sinabi ko na yan sa kanila. Kaya huwag ka na mag-alala. Naiintindihan naman nila na busy ka talaga ngayon dahil kakapromote mo pa lang sa opisina nyo. Mabuti nga at nagtagpo na ang oras natin ngayon. Pasensya na pala kung dito lang tayo ngayon nag-dinner sa apartment ko. Ano ka ba? Ayos lang yun, mahal. Alam mo naman na ang mahalaga lang sa akin magkasama tayo ngayon. Tsaka nag-effort ka pa talaga na magluto para sa akin, Siyempre, kasi maaga ako nakauwi ngayon dito sa apartment. Kaya sinulit ko na rin yung oras. Saka, naisip ko na magandang content din yung pagluluto ko ng pasta para sa dinner natin ngayon. Talagang naisip mo yan, ha? Oo, kasi hindi na rin tayo masyadong nakakagawa ng content natin. Bumababa na rin tuloy ang engagement ng Facebook page natin kasi wala na tayo masyadong ina-upload. Ang dami na ngang followers natin yung nagko-comment kung kailan ang next surprise ko sa'yo kasi namimiss na raw nila yun. Namimiss na raw nila tayong mapanood. May intindihan naman yun ng followers natin. Alam nila na masyado tayong busy sa mga trabaho natin kaya hindi natin matutukan ng paggawa ng mga video para sa kanila. Oo nga, pero kailangan pa rin natin ng bagong pakulo para umingay ulit tayo sa social media. Alam mo na, maraming bagong content creator ngayon kaya baka mapunta na sa kanila ang followers natin. Mahal, alam naman natin kung anong lamang natin sa mga bagong content creator ngayon. Yung pagiging totoo natin bilang isang couple, hindi tayo kagaya nila na palaging scripted yung mga video. Lalo na yung surprises o pranks na ginagawa natin, hindi mawawala ang followers natin kasi alam nila kung paano tayo katotoo sa isa't isa. Papadudot, hindi talaga namin pinangarap o plinano ni Dave na maging sikat na content creator. Gusto lang namin na i-share ang love story naming dalawa. Gusto naming magpakilig, magbigay ng good vibes at inspirasyon pero priority pa rin namin ang pag-aaral namin. Hindi kami nagpasilaw sa kasikatan kahit lumampas na sa 100,000 ang followers namin sa Facebook at kumikita na talaga kami ng sarili naming pera. Mas pinili pa rin namin na ibalanse ang oras namin sa pag-aaral at paggawa ng content. Ang nasa isip namin noon ay hindi din naman magtatagal ang kasikatan namin. Hindi panghabang buhay ang pagiging content creator, pero panghabang buhay ang college diploma na makukuha namin. Kagaya ng sinasabi ng mga magulang namin, yon ang pamana nila sa amin na kailanman ay hindi mananakaw ng sino mang tao. Kaya naman pinagsumikapan pa rin naming makatapos ng pag-aaral. At nang makatapos kami ay doon namin nagsimulang makilala ang totoong buhay. Nang pagtatapos sa kolehiyo ang pinakaumpisa ng lahat ng mga totoong hirap at saya sa buhay ng isang tao, Papadudot. Beshi, sorry, ngayon lang ako nakarating. Ang traffic kasi sa dinaanan namin ng taxing sinakyan ko. Okay lang, Beshi. Medyo kakadating ko lang din naman dito sa restaurant. Ay, sakto lang din pala ako. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, naka-order na rin ako kasama yung mga pagkain na chinat mo sa akin kanina. Buti naman, kasi gutom na rin talaga ako. Grabe kasi talaga yung traffic kahit inagahan ko na yung alis sa bahay namin.
Friday din kasi ngayon kaya traffic talaga. Ay, wait lang ha. Tumatawag si Dave. Hello, mahal? Mahal! Happy anniversary! Happy anniversary din. Nandito na ako sa restaurant kasama si Mengay. Ayan, mabuti naman at may kasama ka ngayon. Niyaya ko talaga si Mengay ngayon na mag-dinner kami. Kasi ayoko rin naman magmukmuk sa bahay. Sorry talaga, hindi tayo magkasama ngayon. Ayos lang. Kahit ang ganda na sana ng plano natin na out-of-town vacation para sa anniversary celebration natin. Mahal, sorry na talaga. Akala ko ba naiintindihan mo ako? Wala naman akong choice kundi ang intindihin ka, di ba? Kesa naman sa mag-away tayong dalawa. Ayoko rin naman na hindi ka makasama sa espesyal na araw na to. Isa pa, ginagawa ko rin naman to para sa future natin, mahal. Pero huwag kang mag-alala. May naisip na ako na mas magandang plano para sa anniversary natin. Aba, dapat lang na bumawi ka talaga sa akin kasi ang laki na ng atraso mo, mahal. Babawi talaga ako sa'yo saka sa followers natin. Sakto rin yung naisip ko na celebration para sa content na gagawin natin, mahal. Okay, sige. Sige na, mahal. Kailangan ko na rin bumalik sa loob kasi magsistart na ulit ang conference namin. Happy anniversary ulit! I love you! I love you too. Bye. Kaya pala ang lalim ng buntong hininga mo kasi anniversary nyo ngayon ni Dave. Ayun na nga, Beshi. Anniversary namin ngayon pero ikaw ang kasama ko. Sabi mo nga, at least may kasama ka ngayon na magandang date kahit wala ang boyfriend mo. Kasi nga wala naman akong choice. Nakakainis pa kasi parang mas pinaghahandaan pa niya yung content na yan kesa sa anniversary talaga namin. Naiintindihan ko naman siya kasi maraming nag-aabang sa anniversary nyo. Kahit madelay ang celebration nyo, ang mahalaga, makapag-upload siya ng bagong video ng surprise niya sa'yo. Beshi, hindi na surprise yun. Kasi alam ko na may gagawin siyang something para sa anniversary namin. Huwag mo na lang abangan para ma-surprise ka pa rin. Pero, Beshi, curious lang ako. Kumusta naman kayo? Okay naman. Okay naman na okay lang o okay naman na hindi talaga okay? Ewan ko. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kapag ganyan ang mga sagutan mo, medyo nakakakaba na yan. Pero baka kasi kulang lang talaga kayo sa quality time. Alam mo na, dapat talaga na mas dalasan yung date nyong dalawa eh. Yan din naman ang sinasabi ko sa kanya. At kapag bumabalik naman siya dito, bumabawi naman talaga siya sa akin. Naiinis lang ako kapag naglalabas na siya ng cellphone o camera. Tapos malalaman ko na lang na recorded pala lahat ng pakulo niyang sorpresa para sa akin. Hindi ko tuloy alam kung para sa akin pa ba talaga yung ginawa niya o para lang sa content na gusto niyang i-upload sa Facebook page namin. Beshi, syempre naman para sa'yo yun. Ewan ko, Beshi. Sa totoo lang, hindi ko na rin kasi alam kung saan papunta yung relasyon namin eh. Papadudot iba talaga ang buhay estudyante sa buhay empleyado na. Nag-focus kami ni Dave sa kanya-kanya naming career at naging sideline na lamang ang pagiging content creator namin. Nang mga panahon na yon ay may kanya-kanya din kaming responsibilidad ni Dave sa pamilya namin. Pareho kaming panganay ni Dave sa magkakapatid at tinutulungan ng mga magulang namin sa mga gastusin sa bahay. Kaya pareho rin kami na naging workaholic ni Dave. Doon namin na-realize na mas masarap ang buhay estudyante na hindi masyadong kailangan na budget ng allowance na nakukuha namin mula sa mga magulang namin. Mas masarap ang pakiramdam noong kami lang ang tumatanggap ng pera. Kesa kami na yung nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para kumita. Kaya sa sobrang focus namin ni Dave sa mga trabaho namin, unti-unti kaming nawala ng oras sa paggawa ng content para sa Facebook page namin. Pero hindi lang kami sa paggawa ng content na wala ng oras, kung hindi pati na rin sa relasyon namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng ma-mild stroke si Mommy ay mas nasubsob talaga ako noon sa pagtatrabaho. Sa awa ng Diyos, mabilis naman siyang nakarecover pero nag-resign na siya
sa trabaho niya bilang teacher. Ayaw na rin kasi namin na mapagod pa siya sa pagtatrabaho at baka makasama pa sa kanya yon. Yon ang dahilan kung bakit mas madalas akong mapa-overtime sa opisina. Dahil dalawa na lamang kami ni Daddy na naging provider sa bahay namin. Bilang panganay, kailangan ko na tulungan ang mga magulang ko sa lahat ng responsibilidad sa bahay namin. Naging busy na rin noon si Dave sa pagtatrabaho niya dahil sunod-sunod ang naging promotion niya. Nang dahil doon ay madalas na pinapadala siya sa iba't ibang lugar para sa mga conference na may kinalaman sa trabaho nila. Halos parang naging LDR na rin ang setup namin dahil bihira na sa isang linggo kung magkita kami. Swerte na yung 3 o 4 na beses sa isang buwan. At yun na lang din ang oras namin sa paggawa ng content na ina-upload namin sa Facebook page namin, Papa Dudut. Hello, Beshi. Nasa bahay ka ba ngayon? Naku, wala, Beshi. Naglalakad ako ngayon papunta sa apartment ni Dave. Ay, ganun ba? Yayayain sana kita manood ng sine ngayon kasi palabas na yung bagong rom-com movie na inaabangan natin. Pero mukha namang magtatagal yun sa sinihan kaya sa ibang araw na lang. Kapag bumenta ang movie na yon, magtatagal talaga yun sa sinihan. Ganun na nga, Beshi. Bakit pala kailangan mong pumunta sa apartment ni Dave ngayon? May pinapacheck kasi siyang document sa apartment niya. May duplicate naman ako ng susi niya kaya makakapasok din ako doon agad. Akala ko ba dapat kahapon pa yung balik niya dito sa Maynila? Ayun na nga rin ang akala ko eh. Pero na-extend na naman ang conference niya sa Davao. May kailangan siyang ipasa na document para sa tax niya. Pinasuyo niya sa akin na i-check sa apartment niya kung nandun. Kasi kung wala, yung mama naman niyang tatawagan niya para hanapin sa kwarto niya dun sa bahay nila sa Batangas. Okay, sige. Bukas na lang tayo manood ng sine kasi mukhang kailangan mo na naman ng heart-to-heart conversation. Bahala na. Tawagan na lang kita bukas ha. Beshi, ibababa ko na rin tong tawag kasi nandito na ako sa may harap ng gate ng apartment ni Dave. Sige Beshi, ingat ka dyan. Thank you, bye. Surprise! Happy anniversary, mahal! Mahal? Akala ko next week ka pa makakauwi. Siyempre, hindi ko sinabi sa'yo na nakauwi na talaga ako kanina pa para ma-surprise kita. Happy anniversary! Happy anniversary din, mahal. Uy, ang ganda ng pagkakasetup mo dito sa sala ng apartment mo, ha? Ang daming balloons tsaka mga bulaklak. Tapos ang dami rin pagkain dito sa mesa. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Babawi ako pagbalik ko dito sa Manila. Ikaw lang ba mag-isa nag-ayos nito? Siyempre ako lang mag-isa. Ako rin ang nagluto ng mga paborito mong pagkain na nasa lamesa. Yang buttered shrimp, chicken adobo, chop suey, at hindi mawawala ang paborito mong dessert na buko pandan. Grabe, paborito ko talaga lahat ng yan. Pero ibig sabihin, mahal, mula na makauwi ka dito sa apartment, hindi ka pa talaga nagpapahinga? Hindi pa, kasi gusto ko talaga na unahing asikasuhin ang sorpresa ko sa'yo. Nagustuhan mo ba? O syempre naman. Pero ang pinakagusto ko sa lahat, yung nandito ka na at kasama na kita ngayon. Payakap nga sa mahal ko. Namiss kita, mahal. Kung alam mo lang. Palagi kitang iniisip, lalo na kapag mag-isa lang ako sa kwarto. Namimiss ko yung mga yakap mo, kwentuhan natin, at lahat sa iyo, mahal. Sobrang namiss talaga kita. Paano ba yan, guys? Miss na daw ako ng mahal ko. So hanggang dito na lang muna ang video recording na to at babawi lang ako sa kanya. Mahal, paalam ka muna sa followers natin. Naka-record pala to sa camera mo. Bye-bye guys! Thank you sa mga bumati ng happy anniversary sa amin. Thank you guys! Bye! Ayan, nakastop na ang video recording ng camera ko. May nakatago ka palang camera. Oo,
Dito ko nilagay sa may maliit na lamesa. Tapos tinakpan ko nitong tela para hindi mo kaagad mapansin. Ang galing mo talaga magtago ng camera. Akala ko yung surprise mo sa akin. Wala na munang camera this time. Alam mo naman na hindi makukumpleto ang surprise ko kung walang camera. Kasi malulungkot ang followers natin. Actually, sa kanila nga galing ang idea ng surprise na to. May nabasa akong mga comment na ganitong surprise daw ang gawin ko para sa'yo. Buti nga hindi mo napansin yun. Kaya sinunod ko ang suggestion nila. Okay. Okay, kain na tayo kasi nagugutom na rin ako, mahal. Mauna ka na, mahal. Hindi mo ako sasabayang kumain? Susunod ka agad ako. Mag-i-edit lang ako ng mabilisan ng video natin para mai-post ko na rin mamaya. Hindi pa pwedeng unahin mo na lang munang sabayan akong kumain? Mabilis lang na pag-i-edit to, mahal. Sigurado kasi ako na maraming nag-aabang ng anniversary video natin. Kaya i-edit ko na para ma-post ko na rin kaagad. Matutuwa na naman ang followers natin at tataas na naman ang engagement natin. Kaya uunahin ko na muna to, mahal. Papadudot minsan naisip ko na parang nagiging scripted na lamang ang relasyon naming dalawa ni Dave. Yung mga sorpresa o pagiging sweet niya sa akin ay parang ginagawa na lamang niya para sa content namin. Pakiramdam ko ay hindi na siya sincere sa effort na ipinapakita niya sa akin. Minsan na lamang kasi kaming magkita at magkasama. Tapos kailangan pa na recorded yon sa camera niya. Wala namang problema sa akin kung nire-record niya ang mga ganong moment namin dahil sa sentimental siyang tao. Pero yung point na alam kong ginagawa niya lang yon para sa content na gusto niyang i-upload sa page namin, doon ako medyo naiilang. Lalo na nga kapag nalalaman ko na yung mga surprise na ginagawa sa akin ni Dave ay galing sa suggestion ng ilang followers namin na nagko-comment sa post namin. Hindi pala yon galing sa orihinal na ideya ni Dave. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang hindi na kami yung dating Dave at Kane na magkarelasyon. Parang nagiging ibang tao na kami dahil sa pagiging content creator namin. Parang naging puppet na lamang kami na naging sunod-sunuran sa mga request ng fans namin, Papa Dudut. Nakakamiss talagang kumain sa restaurant na to, no? Sinabi mo pa. Naaalala ko nga nung unang beses na kumain tayo dito, hindi pa ganito kalaki ang restaurant na to. Pero ngayon tignan mo naman, oh. Ang laki na ng pinagbago ng lugar na to. Oo, tama ka, mahal. Ang babaitin kasi ng mga staff dito, tsaka ng manager. Kaya hindi nakakapagtaka na tumagal at lumaki ang restaurant na to. Alam mo, feeling ko nga, mas lalaki pa to sa mga susunod na taon. Feeling ko rin. Ano po pinagkakaabalahan mo dyan at hindi maalis ang tingin mo sa cellphone na hawak mo? May pinapanood lang ako na videos ng mga couple na content creator. O tapos? Tapos kumukuha ako ng idea para sa susunod na content na pwede nating gawin. Alam mo na, para lalong kiligin ang followers natin. Kailangan din kasi nating bumawi sa kanila. Dahil ang tagal nila palaging naghihintay ng mga video content natin. Kaya yung next na gagawin natin, Kailangan na maging masaya sila kahit hindi na masaya para sa ating dalawa yung ginagawa natin? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin, Dave. Teka, hindi ko maintindihan, mahal. Bakit parang ang seryoso mo naman bigla dyan? May problema ba? Matagal na tayo may problema. Problema na hindi natin hinaharap. Minsan ba hindi mo natatanong sa sarili mo kung may direksyon pa ang relasyon nating dalawa? Kasi ako, Dave, yun ang palaging tanong ko sa sarili ko. Masaya naman tayo, di ba? Masaya tayo na may napapasaya tayo na ibang tao nang dahil sa relasyon natin. Pero hindi pwede na palagi na lang na maging masaya tayo nang dahil sa ibang tao. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kay, parte na rin ang relasyon natin ng followers natin. Ganun ang buhay ng mga content creator. Obligasyon natin na pasayahin sila. Tayong dalawa magkarelasyon dito. At kahit kailan hindi natin sila naging obligasyon. Kasi sa totoo lang, wala naman silang ambag sa relasyon natin. Kaya hindi natin dapat paikutin sa kanila ang mga buhay natin. Akala ko ba gusto mo yung ginagawa natin? Dati oo.
Kasi akala ko makakatulong sila para mas lalong tumatag ang relasyon natin. Pero hindi pala. Kasi lalo lang nilang pinagugulo yung mga buhay natin. Ayaw mo na bang ituloy ang pagiging content creator natin? Kaya mo bang ipagpatuloy ang relationship na to nang walang kahit anong kamerang nakatutok sa atin? Kasi Dave, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Napakiramdam ko, nagiging puppet na lang tayo ng sinasabi mong followers na kailangan nating pasayahin. Nagiging scripted na lang yung buhay at relasyon nating dalawa. Gusto ko lang naman na pasalamatan sila. Kaya minsan, pinagbibigyan ko sila sa mga request na surprise para sa'yo. Kay, pareho naman nating ginusto to, di ba? Ang maging content creator at makapagbigay ng saya sa kanila. Ang gusto ko lang, maka-inspire at makapagpasaya tayo ng ibang tao. Pero hindi yung binabase natin sa kanila yung buhay natin. Dave, taputin mo nga ako. Mahal mo pa rin ba talaga ako o gusto mo lang ituloy tong relasyon na to nang dahil sa followers natin? Okay, sige. At least ngayon. At least yan, alam ko na ang sagot kahit hindi ka sumagot. Kay! Kay, sandali! Kay! Papa Dudut, mas nakilala namin ni Dave ang isa't isa nang magkaroon na kami ng sarili-sarili naming responsibilidad sa pamilya namin. Hindi pala talaga biro ang maging adult. Hindi na kami kagaya ng dati na puro sarili na lamang ang pwedeng isipin. Pareho pa kami ni Dave na may responsibilidad sa mga pamilya namin. Pareho naming hindi pwede na maging priority ang relasyon naming dalawa. Umasa rin ako noon na makakatulong ang relasyon namin ang pagiging content creator na baka mas lalo naming mahalin at i-appreciate ang isa't isa, pero iba pala ang nangyari. Parang mas naging mababaw ang relasyon namin noon dahil sa mga taong nakasubaybay sa aming dalawa. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay parang naging mga puppet na lamang kami na sumusunod sa gusto nila sa relasyon namin. Aaminin ko na may mga videos kami noon na naging scripted na lamang din para lang mag-trending kami at hindi mawala sa spotlight. Mga fake pranks o scripted na surprises, date at kilig moment. Madalas na pinipeke na lamang namin ang saya na ipinapakita namin sa mga tao. Ginagawa namin yon para maging masaya ang followers namin. Ginagawa namin yon kahit na hindi na kami totoong masaya. Nang maramdaman ko na may problema na talaga sa relasyon namin, inisip ko na baka maayos pa namin yun ni Dave. Kasi syempre hindi rin naman biro yung ilang taon na nag-invest kami sa relasyon namin. Pero may mga problema at relasyon talaga na hindi na kayang ayusin. May pagmamahal na kapag nawala na, hindi na kayang ibalik pa. At yon ang nangyari sa amin ni Dave, Papa Dudut. Nagpapanggap na lamang kami na masaya para maging masaya ang followers namin. Pagpapanggap na hindi na namin kayang patagalin pa. Kaya naging mutual ang desisyon namin na tuluyan ng bitawan ang isa't isa. Papa Dudut, kasunod ng pagtatapos ng relasyon namin ni Dave, yung desisyon na tuluyan ng i-delete ang Facebook page namin. Hindi na rin kami gumawa ng official announcement tungkol sa paghihiwalay namin. Dahil pinag-usapan namin na doon magsisimula ang pagiging pribado ng kanya-kanya naming buhay. Tahimik, masaya at may peace of mind. At kung sakali man na mapili po ninyo ang sulat kong ito, ito na rin siguro ang huling pagkakataon na babalikan ko ang kwento namin ni Dave. Kaya nagpapasalamat ako sa pagkakataon na maibahagi sa ating mga kabarangay ang parteng ito ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS
97.1.